Songya, halika na. May susundo sa'yo, paglabas mo, maging maayos ka. Huwag kang gumawa ng gulo, mahalaga ka pa rin sa pamilya mo. Ang pamilya sa mundong ito. Ang pinakamapagkakatiwalaang relasyon. Pero mas gugustuhin ko na wala ang mga tinatawag na pamilyang ito. Meron akong masayang pamilya dati. Yao, ito ang regalo sa'yo ni kuya. Mahal na mahal ako. Ang ganda, salamat kuya. Papa. Mama. Ako ang tunay niyong anak. Simula nang dumating si Lujiajia sa pamilya, nagbago na ang lahat. Si Lujiajia na ang mabuting anak nila. At ako, parang isang estrangherong may masamang balak, siguro. Kahit papaano, iba si Heksunyan. Mahal niya ako, pero hindi ko inasahan, siya mismo. Ang nagdala sa akin sa mental hospital. Songyao, may ebidensya, huwag kang magkaila. Hindi ko akalain na ganito kakasama. Xun Yan. Ano pang pinagsasasabi mo sa kanya? Nangapi, nambintang pia kay Yaya. Dapat lang nadalhin sa mental hospital. Sunyan, pakiusap, huwag. Dalhin. Huwag kang malungkot. Mawawala rin ang ulan. Pero yung batang babae na laging nag-aalala sa akin. Wala na rin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pasensya na he, alam ko na ang pagkakamali ko. Sakay. Pirmahan mo ito. Sijhi, May nananakit sa loob. wala. Wala. Ako lang. Kahit meron. Dapat lang sa'yo. Ano nang gagawin mo sa basura na yan, itapon mo? Hindi pwede. Ito ay gamit ng matalikong kaibigan. Wala na siya. Pakiusap, huwag mong itapon. CJ. Itong araw na lang para sa proseso ng diborsyo. Magpakabait ka. Kung sasaktan mo pa si Jiajia, ikaw at ang teddy bear na ito. Pareho kayong lalabas dito. Hindi ko sasaktan siya. 7 araw. 7 araw na lang. Makakapunta na ako sa Ksayang City kasama si Mengru. Dapat na lang siyang manatili sa mental hospital. Bakit pa bumalik? Kung malaman ng mga tao na nakapunta siya sa mental hospital, talagang kakatawan siya ng mga tao. Ang pamilya Lu ay hindi kayang tiisin ang kahihiyan. Kung hindi natin siya kukunin, ang ating papayag si Chunyan na makipagdiborsyo sa kanya. Para makapiling si Jiajia? Oo. Gusto mo pa ba makasama si Chunyan at Jiajia? Nang walang tamang katwiran? Tsaka. Noong ikinasal si Chunyan kay Songyao, iyon ay dahil pinalitan ni Songyao si Jiajia. Sa pagliligtas ng buhay, ngayon lumabas na ang katotohanan. Pwede pa ba makasama sila sa isang marriage certificate? Oo, tama ka. Gaano katagal ang proseso ng diborsyo? 1 linggo pa. Akala ko naawa siya kaya pinalayan niya ako. Pero para lang pala ikasal kay Lujiajia. Pero Heksunyan, ako ang nagligtas sa iyo noon. May problema ka pa ba sa diborsyo? Wala. Wala akong problema. Kasalanan ko. Dapat akong makipagdiborsyo. Hindi ako dapat nagpakasal kay Bossy. Ete, sa wakas nakauwi ka na, namiss kita. Bakit nanginginig ka? Kukuha ako ng jacket para sa iyo. Songya. Alam mo kung ano ang dapat mong sabihin, kung magsasalita ka ng kung ano-ano. Ipapabalik kita sa mental hospital, naiintindihan mo? Ete, naghirap ka talaga, ang payat mo na.
Papaglutuin ko si ate ng masasarap na pagkain para pampasigla. Mabait talaga si Yaya. Kahit na ginawa ni Songyao ang maraming masasamang bagay sa kanya, hindi siya nagalit. Mabuti PRN siya kay Songya. Ito ang tunay na mabuting anak ng pamilya Lu. Hindi tulad ng batang iyon, puro kahiya-hiyang bagay ang ginagawa. Sa kanilang mga mata, ang inosente at mabait na si Lujiajia. Pero sa totoo lang, napakasama ng kanyang puso. Hindi lang niya ako inagrabyado noon, kundi pinagkamalan pa ako ng lahat ng isang buwan na mayaman na gustong agawin ang kanyang pwesto. At ipinasok pa ako sa mental hospital. At dumanas ng 3 taong paghihirap. Pasensya na, alam kong mali ako. Hindi dapat ako bumalik sa pamilya Lu. Aalis na ako, pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Ate, gusto lang kitang alagaan. Ono BA2? Kung ganito ka, maintindihan ng lahat na may masamang balak ako. Songyao, itigil mo na yung masasamang balak mo. Hindi kami naniniwala sa'yo. Talagang ahas ang puso mo, kahit nasa bahay ka na, hindi ka pa rin tumitigil. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka at lumuhod para mag-isip. Kung gagamitin mo pa yung masamang paraan para siraan si Jiajia, bumalik ka na lang sa mental hospital. Nako, bumalik na naman yung dati kong sakit. Boss he, alam kong mali ako. Pwede bang umuwi muna ako para magpahinga? Talagang alam kong mali ako. Hindi ko na ito ulitin. Hindi lumabas ka at lumuhod. Kapag hindi ka pinarusahan, hindi ka matututo. Kuya Ksun, hayan Montag na siya. Ang sakit na ng pakiramdam ni ate, at first time pa lang niya umuwi. Baka pwede huwag na siyang parusahan. Yaya. Ang bait Montag kasi. Nakalimutan mo na mahilig siyang magpanggap noon. Palaging nagkukunwari na may sakit para saktan ka. Pero, ate niya. Ikaw na ba ang lalabas para lumuhod? O ipapahila kita para lumuhod? Ikaw ang bahala. Lumuhod ng maayos. Kung magsusori ka, dapat sincere ka. Huwag kang magpanggap. Mengru, hintayin mo lang ako. Pagdating ng 6 na araw, dadalhin kita sa Xiangsheng. Hindi na tayo babalik dito. Yaya, okay ka lang? Bitawan mo siya, hayaan mo siyang lumuhod. Hiksungan, hindi mo ba nakikita na masama ang pakiramdam ni Yaw? Wala ka bang puso? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Siyempre para makita. Kung paano ninyo inaapi ang isang pasyente, kayong pamilyang walang puso. Ano ba ang nagawa ni Yaya? Para tratuhin ninyo siya ng ganito. Noong nagkamali ng pagkakilala sa kanya, bata pa lang siya. Ano ba ang alam niya? 1 taon na ang nakalipas. Si Kim Fang Hao ay pumasok sa mental hospital. Para hanapin si Songya. Baka may alam na siya. Kuya Ksun, ang puso ko. Ang sakit ng puso ko. Yaya, hintayin mo ako. Pupunta ako sa kotse, Kung hindi nyo kailangan ang mga mata nyo, ibigay nyo na lang. Hindi nyo ba nakikita na masama rin ang pakiramdam ni Yaw? Ang mga katulad niya, nagkukunwari lang para magpabida, karapat dapat sa kanya. Hiksun yan, may puso ka PABA? Mukhang masama rin ang pakiramdam ni ate. Isama natin siya. Pumunta tayo sa ospital. Yaw. Yaw, huwag kang mag-alala. Dadalhin na kita sa ospital. Bakit ganito ang nararamdaman ko nang makita ko siyang ganito? Kuya Ksun. Kung talagang nag-alala ka kay ate, isama mo na lang siya. Hindi na. Jiajia, ang katawan mo ang pinakamahalaga. Huwag mo nang intindihin ang mga bagay na hindi importante. Ang lalim ng mga plano ni Songyao. Tiyak ayaw niyang makipaghiwalay sa akin, kaya nagkukunwari siyang may sakit para magpabida. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang mga ginawa.
Yaya, gising ka na. Maroon ka bang nararamdamang masama? Salamat, Fang Hao. Okay lang ako. Sonia. Ikaf. May sakit. Ano? Alzheimer's disease. Ito ay matandang pagkalimot. Pero, 25 taong gulang pa lang ako. Ang mga kabataan, maaari ring magkaroon ng ganitong sakit, mababa lang ang tsansa. Yaw, ano ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang taon? Paano? Fang Hao. Nagkaroon ng ganitong sakit. Gaano pa ako katagal mabubuhay? Ang ganitong sakit, karaniwang nabubuhay ng 5 hanggang 10 taon. Pero, ang kalagayan ng iyong katawan ay masyadong masama. Pinakamatagal. 5 taon na lang. Naku, gayon si Dr. Chin. Biglang may pasang pasyente sa emergency. Hindi ba siya nagbabakasyon? Ang pasyenteng iyon ay parang, yung peking mayamang babae na maling nakulong sa mental hospital. Dati ring matalik na kaibigan ni Dr. Kin. Ang pangalan ay Songyao. Saang kwarto si Songyao? Sino ka? Kamag-anak ka ba ni Sonia? Asawa ko siya. Nasa kwarto 450. Kakalabas lang ng resulta ng check ko. CJ, Sino yun? Hindi ko kilala, hindi ko pa nakikita. Yaw. Anong plano mo sa susunod? Gusto kong mag-ipon para pumunta sa Xiangsheng. Yan ang pangarap ni Mengru. Tahimik lang ako doon. Maghihintay ng kamatayan. saan ka pupunta? Hiksunyan. Maghihiwalay na kayo ni Yaw. Anong pakialam mo kung saan siya pupunta? Malayo na ang narating niya, wala ka ng pakialam doon. Anong ginagawa mo? Pasyente ko si Yaw ngayon. Huwag mo siyang hawakan. Songyao, hindi pa tayo legal na hiwalay. Asawa mo pa rin ako, si Heksunyan. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Narinig mo ba? Hiksunyan, ayos ka lang? May sira ka ba sa ulo? Lumabas ka at kumanan sa psychiatry department. Maghihiwalay na kayo ni Yaw. Bakit ayaw mo pa siyang bitawan? Songyao, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Hintayin mo na lang ang divorce papers. Dito ka na lang at magbayad ng utang kay Jiajia. Kung hindi dahil sa pagpapalit mo. Si Jiajia naghirap sa labas ng mahigit 20 taon. Hindi sana siya ganito kahina ang katawan. Utang mo yan kay Jiajia. Hindi mo yan mababayaran sa buong buhay mo. Hiksunyan, wala ka bang katwiran? Noong pinalitan siya, sanggol pa lang siya. Anong alam niya? At alam mo ba, dahil sa inyo, nagkaroon siya ng Ate. Ayos ka lang? Kasalanan ka ulat. Dapat sinama ka rin Hiksunyan. dinala ka sana namin sa ospital. Pasensya na, kasalanan ko. Huwag mong sisihin si Tsunyan, huwag mo ring sisihin ang kuya. Kasalanan ka Ano yan? Lumayo ka sa kanya. Tama na, mag-empake na tayo at umuwi na. Gusto mo pa bang mapahiya ang pamilya Lu? Songyao, isinama ka namin dito. Gusto naming mapagtanto mo ang iyong pagkakamali. Hindi yung magkukunwaring may sakit para lang makuha ang atensyon namin tulad ng dati. Pinagmamalupitan mo si Jiajia. Ang dami mong utang na loob kay Jiajia. Paano mo nagagawang saktan siya ulit? Songyao, tumigil ka sa pagpapanggap, umuwi ka na. Tama na. Wala ba kayong pagkaunawa? Mukha ba siyang nagpapanggap sa kalagayan niya ngayon? Ang katawan niya ngayon ay mas mahina pa kaysa sa isang matandang lalaki. Pero pinag-initan niyo pa rin siya. Wala na ba kayong puso? Noong nagkamali kayo ng akala sa kanya, dapat ba mamatay na lang siya? Hinfanghaw, ano ba talaga? Ang alam Montag? Fanghaw. Pakinggan mo ako, hindi yun ang ibig naming sabihin. Gusto lang naming alagaan si Ed. Bigyan siya ng mas mabuting pag-alaga. Alam naming biktima rin si ate. Pero hindi namin siya sinasadya. Ang puso ka Masakit ang puso ko. Yaya, huwag kang matako. Nandito kami para sa iyo. Dr. Kin. Alam kong matalik kayong magkaibigan ni Ed. Tinutulungan mo lang siya, kaya ako ang pinupuntirya mo. Pero hindi namin sinaktan si Ed.
Itinuring ko siyang tunay na kapamilya. Paano mo nasabi yon? Ang sakit talaga. Huwag kang mag-alala, Jiajia. Hindi kasalanan ito. Wala kang kasalanan. King Fanghao. Huwag mo kang at sasaktan si Jiajia, papatalsikin ang pamilya Qin. Sa Haicheng, Hiksunyan, walang hiya ka. Kuya Ksunyan. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. bakit ako nababahala kapag nakikita ko siya? Hoy, magpa-schedule ng medical check-up para kay Songyao. Nagmamalasakit pa pala si Hetsunyan. SA walang kwentang Songya. Nagsisimula na bang maghinala? Sie Hiksunyan? Songya. Kung sasabotahehin mo ako, papatayin kita. Ipag-prepare ng medical report para kay Songyao. Boss He, ito ang medical report ni Miss Songya. Hinayaan pa ni Songyao na lokohin ako. Talagang hindi nagbabago. Yao Yao. Uminom ng gamot at matulog ng mahimbing. Sa mga araw na ito, manatili ka lang sa ospital. Ang bahay na yon, kung maari mong hindi na bumalik, huwag nang bumalik. Mengru, 3 araw na lang. Pupunta tayo sa Xiangsheng para makita ang mga bundok na may niebe. Hindi na tayo babalik. Hetsunyan, ano na naman ang gagawin mo? Hindi pa gumagaling si Yao Yao. Songyao, nagpapanggap ka pa rin. Sumama ka sa akin pauwi. Hiksunyan, bastos ka. Bitawan Montag si Yaya. Hoy, Fu 15 bei. Bumalik ka agad sa Haishi. Yao Yao. May nangyari kay Yao Yao. Bitawan niyo ako. Ano ang gusto niyong gawin? Ang pasyenteng ito, handa na ba? Magtratrato na kami sa iyo. Hindi. Huwag niyo akong ikulong, pakiusap. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, buksan niyo ang pinto. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Kuya Ksunyan. Ang sakit na nararamdaman ni ate, baka naman huwag na natin siyang parusahan. Palabasin na natin siya. Masakit ba? Puro acting lang yan. 3 taon na tayong hindi nagkikita. Wala kang na-improve. Pero ang acting mo ay napakagaling na. Iya, masyado kang mabait. Pininsala ka niya, pero naawa ka pa rin sa kanya. Bakit kamawa? Hayaan mo siyang mag-isip-isip sa loob. Tama si tatay. Masyadong pasaway si Songyao ngayon, dapat talaga siyang parusahan. Heto, kein KNG Candy. Huwag kang matakot. 2 araw na lang, pupunta tayo sa Xiangsheng.
Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Boss He, huli na ang oras, magpahinga ka na. Kumain na ba siya? Tama po kayo. Si Miss Song ay pinarurusahan. Hindi pa siya kumakain. Gumawa ka ng pagkain at dalhan mo siya. Huwag mong hayaang mamatay sa gutom. Opo. Heksunyan. Talagang hindi mo kayang kalimutan si Song Yao. Jiajia, bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Kuya Ksunyan. Bukas. Lalabas na ang divorce papers ninyo ni Ed. Kailan tayo ay kakasal? Nakita ko ngayon ang isang napakagandang wedding gown. Jiajia, ang kasal natin. Ipagpaliban muna natin. May mga bagay pa akong kailangan asikasuhin. Kaya, pag-usapan natin ito sa susunod, okay? Sige, Kuya Tsunyan, unahin mo muna ang trabaho mo. Maghihintay ako sa'yo. Sige, huwag ka nang magpuyat. Alam kong masama ang pakiramdam mo. Umuwi ka na at magpahinga. Siege. Mukhang hanggat nandyan si Song Yan na walang kwenta, at hindi bumalik sa mental hospital, ang puso ni Hetsunyan ay hindi talaga magiging akin. Mengru. Songya. Kulang pa ba ang leksyon na ibinigay ko sa'yo? Nandito ka pa at hinahamon mo ako para agawin si Hetsunyan? Wala. Hindi kita inaagawan. Nagdadahilan ka pa? Tingnan mo ang itsura mo, hindi tao, hindi multo. Sa tingin mo, gusto pa ba niya sa'yo? Umalis ka. Songya, bakit ka bumalik? Para agawin si Hetsunyan sa akin. Hindi ba mas maganda kung maghiwalay na lang kayo ni Hetsunyan? Wala akong balak agawin siya sa'yo. Aalis na ako. Hindi ako mananatili dito. Pakiusap, patawarin mo na ako. Bakit nandito ang medical report ni Songya? Nagpa-check o kayo sa kanya? Ito ay utos ni Ginoong Hetsunyan. Pero hindi ko alam kung bakit nandito. Song Yao, nagkukunwari ka pa, sumama ka sa akin pauwi. Sabi ko na ba nung araw na yun, si Hetsunyan? Parang nababaliw, hinila niya si Yao Yao. Mukhang may nagpaplano na masama kay Yao Yao. Dr. Akin, ang medical report ni Ems. Songya. Ano ang gagawin natin? Ipadala mo ang resulta kay Lochi at ipaliwanag mo ang sitwasyon. Kahit ano pa ang mangyari, magkapatid din naman sina Songya at Luchi. Hindi naman siguro pababayaan ni Lochi na mamatay siya. Ano-ano ang gagawin mo? Ate, pasensya na, kasalanan ko lahat. Song Yao, ano ang ginagawa mo? Jiajia, Hindi ako, wala akong kinalaman. Jiajia, Ano ang nangyari kay Yaya? Sino ang may gawa nito? Song Yao, huwag kang masyadong magmalabis. Wala akong kinalaman, hindi ko kaya. Kuya Ksunyan. Huwag ninyong sisihin ang Ed. Masama lang ang loob niya, gusto lang niyang maglabas ng galit. Hindi yan paglabas ng galit. Gusto niyang patayin ito. Kuya Ksunyan. Kasalanan ka lahat. Ako ang kumuha ng lahat ng meron ang Ed. Ang Ed ko ay baliw. Kung mamatay ako, hindi siya makakasuhan. Bakit ka ganyan? Wala ka talagang respeto sa batas. Tao, dalhin niyo siya sa mental hospital. Wala talaga akong kinalaman, nagkamali ako, patawarin mo na ako. Walang utang na loob ka, ang lupit mo naman. Hawakan mo ang divorce papers mo, umalis ka na. Heksunyan.
tapos na talaga tayo. Hatakin nyo. Sa susunod na buhay, ayoko na kayong makita. Nasaan si Songya? Pumunta na si Songyao sa lugar na dapat niyang puntahan. Dapat hindi na natin siya kinuha sa mental hospital noon. Kunin na agad siya, hindi pwedeng ipadala. Bakit hindi pwedeng ipadala? Ang medical report niya ay pinalitan. Tignan mo. Ito ang tunay niyang medical report. Ang kanyang kalagayan ay napakasama. Kailangan niyang magpa-ospital agad. Hindi ba't nagamot na siya? Bakit lumala pa? Mukhang hindi nagsisinungaling si Qin Fang Hao. Talagang masama ang kalagayan niya. Itigil na natin ito. Hiksun yan. Nagkamali man si Songyao, pero hindi natin dapat. Patayin siya. Hiksun yan. Hoy. Ano? Saan? CJ, Ano hindi nangyari? naksidente si Songyao. Sasama ako SIO. Kuya Xunyan, kuya. Zazama ako sa inyo. Saan ka pupunta at bakit? Malaking parte ng nangyari kay At ay dahil sa akin. Kung hindi ko makukumpirma ang kaligtasan niya, hindi ako mapapanatag. May sugat KPA. Sige na, sabay na tayo. Yaw yaw. Huwag kang matakot. Ilalabas kita. Buisit, bakit sumusunod pa rin ang mga gagong to? Bakit mukhang si Songyao ang nasa sasakyang yon? Hiksun yan. Nasaan si Songya? Bakit wala si Songya dito? May nagligtas kaya sa kanya? Dapat nasa sasakyang to si Songyao. Saan siya pupunta? Si Songyao iyon sa kotse, habulin. Kuya Tsunyan, hindi pa ako nakasakay. Hindi pa ako. Jia, bilisan mo at sumakay. Songyao, saan ka tatakbo? Ete, para sa kabutihan mo lang ang ginagawa ni Kuya Tsunyan. Kaya kanya pinapalayo. Bakit ka tatakbo? Nag-alala kami sa'yo dahil sa pagtakbo mo. Walang utang na loob. Puro problema lang ang dala mo. Wala kang katulad kay Jia na maunawain. Buti na lang tunay na anak namin si Jiajia. Kung may ganitong pabigat sa pamilya, paano na lang ang Lu family sa Haishi? Wala na kaming lugar dito. Huwag kang magkunwari Songyao, bumaba ka na. Hiksunyan. Huwag mong gamitin ang kalokohan mo para gawin ang gusto mo. Bakit ikaw nasaan si Songyao? Saan si Songyao? Paano ko malalaman? Hindi ba't ikaw ang humatak sa kanya pauwi? Kawawa naman si Yaoyao sa pamilya ninyo. Napakasama ng sinasabi mo para sa isang bata. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka sumisingit? Qin Fang Hao, ganyan ba ang pakikitungo mo sa nakakatanda? Nakakatanda. Kayong mga nakakatanda, pasensya na pero hindi ko kayo kailangan. Pinapahalagahan kayo ni Yaoyao bilang nakakatanda. Pero ano ang nangyari? Huling tanong ko na sa iyo, nasaan si Songyao? Hindi ko alam, kahit alam ko hindi ko sasabihin sa iyo. Chunyan, may balita na tungkol kay Songyao. Bilisan mo. Hindi ko inakalang makakatakas si Songyao. Pero ano naman kung nakakatakas? Ang label na baliw, hindi mo na matatanggal habang buhay ka, Songyao. Hindi mo ako kayang talunin kapag namatay ka na lang. Saka ako magiging tunay na anak ng pamilya Lu. Malapit na silang dumating. Dalhin mo na si Yaoyao, bilis. Iikaf?
Ang target nila ay si Yaw Yaw, hindi ako. Hindi nila ako gagalawin. Siege, mag ingat ka. Yaw Yaw, sa mga susunod na araw, sana maging masaya ka. Sir, okay ka lang? Sir, yung kotse na nabangga kanina. Sa iyo ba yun? Na-aksidente ka ba? Tulungan mo ako. Sige, dadalhin kita sa ospital. May kilala akong klinik malapit dito. Dadalhin kita sa klinik para magpagamot. Yaw, bakit ko na naman napanaginipan yung babaeng yon? Yung nagligtas sa akin noon. Si Jia yun. Imposibleng iba. Kuya Xunyan. Jia, bakit hindi ka pa umuwi, gabi na? Kuya Xunyan, kailan matatapos yung project Montag? Yung kasal natin. Tapos na yung annulment mo sa ate, tayo na. Jia. Bigyan mo pa ako ng konting oras, may mga bagay pa akong kailangang ayusin. Kaya maghintay ka muna. Siege. Kuya Xunyan, mag-iinte ako. Kanina, ang sinabi niya. Ay Songya. Tuloy pa. Ikaf na naman, hindi ko sasabihin sa'yo. Kung nasaan si Yaw Yaw, huwag ka nang umasa. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Noon, ikaw ang nagpilit na dalhin si Song Yao sa ospital. May alam ka ba? Sa grupo ninyo, may matalino rin pala. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari kay Yao Yao? Yung mga nangyari noon, imbestigahan ko. Pero kung baliktarin mo ang katotohanan, hinakat hanggang si Yaya, hindi kita palalampasin. Kahit ang pamilya Qin ay hindi ka mapoprotektahan. Siege. Luchi Hisunyen, gusto kong malaman. Kapag nalaman ninyo ang katotohanan at tiningnan ang sarili ninyo, paano ninyo haharapin ang lahat ng ginawa ninyo kay Yaw Yaw? Si Boss Fusong ay may sakit na. Alzheimer's disease. Ito ay dementia, ang kanyang memorya at pandama ay unti-unting nawawala. Ang kanyang buhay ay naubos na. Baka. Baka ano? Hindi na siya mabubuhay ng higit sa 5 taon. 5 taon. Yao Yao, huwag kang mag-alala, sa 5 taong ito ay sisiguraduhin kong mabuhay ka ng pinakamasaya at pinakamagandang araw. Dahan-dahan. Sino ka? Hindi mo na ako naalala? Ako ang kapatid ng best friend mo, si Futsovbay. Okay lang. Basta't gising ka na. Noon pa man sa kalsadang ito, nawala ng power ang sasakyan ko. At aksidenteng tumama sa barrier. Nakaligtas ako sa kamatayan. At iniligtas ni Jia. Nahanap ko ang nagligtas sa akin, pero bakit? Hindi ako masaya. Malalaki at matatamis na pomegranate. Mahilig si Jia sa pomegranate, bumaba ka. At bumili ng pomegranate. Siege. Pomegranate. Malalaki at matatamis na pomegranate. Ate, bibilhin ko lahat ng pomegranate mo. Ay, lahat?
Ei, Siege. Havakan Montag, Binata. Ikaf pala ito. Ilan mo ate? Noong nagka-aksidente ka dito, isang babae ang nagmaneho at dinala ka sa klinik ng aming barangay. Ako pa ang tumulong sa babae na ihatid ka sa loob. Ate, sinasabi mo bang ang babae ang nagmaneho at dinala ko? Oo. Ang sasakyang dala ng babae, mukhang mahal. Isang mayamang babae. Hindi marunong magmaneho si Jiajia. Magaling naman magmaneho si Yao Yao. Tita, ito ba yung babae? Sie hier, tu NG Eming Barangay, Binata. Magkasama kayo ni Jiajia. Yung babae noon, dinala ka sa aming klinik. Nadumihan ng dugo yung damit, sakto lang. Kaya hiniram kaya yung damit. Hindi inaasahang yung damit na pinalitan ay isinuot ni Jiajia. Ibig mong sabihin, yung damit na suot ni Jiajia, yun ang babae. Naalala mo pa ba yung pangalan ng babae? Yung eksaktong pangalan, hindi ko na maalala. Pero naalala ko, may yaw sa pangalan niya. Sabi ng mga nasa klinik, maganda yung salita, ibig sabihin ay magandang dalaga. Si Song Yao. Pamilya, parang Yunga. Naalala ko na. Nagpicture at video pa ako noon. Itong babae, mayaman at mabait, siguradong gagantihan ng kabutihan. Naku, Binata, ano NG nangyari sa'yo? Paano pwedeng mangyari yon? Si Song Yao pala yung nagligtas sa akin. Anong ginawa ko kay Song Yao? Hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan si Yao Yao. Kalimutan Montag na yan. Lucci, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Nag-imbestiga ako na napaka-importanteng bagay. Kuya, alam Montag ba kung saan pumunta si Kuya Xunyan? Buong araw akong nag-message sa kanya, hindi niya ako nireplyan. Baka busi lang si Hetsunyan, kaya hindi kanya nireplyan. Iya. Huwag mo munang hanapin si Hetsunyan. Maupo ka muna, may itatanong ako sa'yo. Ang late na. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Ngayon ay tanungin mo muna kung saan si Heksunyan. Simpleng tanong lang, hindi ito magtatagal. At saka, yung mga itatanong ko, mas mabuting pakinggan din ninyo. Bihira lang na ganito ang anak, makinig na lang tayo. Kuya, wag kang ganyan, natatako ako. Anong meron? Bukas na lang natin pag-usapan, okay? Maupo ka. Luyaya, tanong ka OSIO. Yung sinadyang saktan ka ni Song Yao noon. Nakita Montag ba talaga yun? Kuya, Yung nangyari noon, hindi ba't alam na ng lahat? si Ate. Hindi namin alam, sa'yo lang namin nalaman. Gusto ko lang na kumpirmahin mo ulit. Lucci, matagal na yang pangyayari. Anong silbi ng pag-usapan pa yan? Tatay, mahalaga ito. Mahalaga ito kahit papaano para kay Yao Yao. Maring. Napagbintangan natin siya. Napagbintangan natin si Song Yao. Iya. Kaya noong panahon, si Song Yao ba ay may hawak na kutsilyo para manakit? O tumulong siya sa nangangailangan? Iya. Kapatid kita, ako ang Kuya Montag. Ayokong may itinatago ka sa akin. Lucci, ano ba ang sinasabi Montag? Si Jiajia ay mabait at walang mali siya. Paano niya apihin si Song Yao? Samantalang si Song Yao, tatay, ay mag-asawa ang nagpalaki kay Song Yao na mahigit 20 taon. Hindi niyo ba kilala kung anong klaseng tao siya? Bukod pa, kaya ko siya tinatanong ngayon, ay dahil may ebidensya ako. Gusto ko lang marinig ang totoo mula sa kanya. Paano, hindi pagiging baliw na nanakit, naging pagtulong sa nangangailangan? Oo. Magpaliwanag ka. Kuya, ano ba nangyari ngayon? Dati, kahit anong sabihin ko, naniniwala kayo. Bakit ngayon, hindi na? Kuya, Noon, may masamang tao na gustong saktan ako. Natakot ako ng sobra. kaya. Kaya ang paghawak niya ng kusilyo, hindi para saktan, kundi para protektahan ka. Pero pinanatangan mo siyang nanakit, tama ba? Umali? Natakot lang talaga ako ng sobra. Alam mo ba, dahil sa takot mo, tinis niya ang 3 taon sa loob? Tatay, nanay, tingnan nyo kung anong klaseng buhay ang dinanas niya. Sa loob, napagbintangan natin siya. Yao Yao. Pasensya na, kuya. Kuya, natakot lang talaga ako ng sobra. Hindi ko alam kung bakit biglang naging ganito ang lahat. Hindi ko alam. Oo, iya, kapatid Montag siya es adugo. Paano mo siya masisisi para sa isang taong hindi mo naman kadugo? 3 taon sa mental hospital. Pero binigyan naman natin siya ng mahigit 20 taong magandang buhay. Hindi ba patas na? Patas.
Tatay. Tingnan niyo ang medical records at diagnostic report. Hindi lang niya pinasok si Yaoyao sa mental hospital at pinapasunod pa niya ang mga nurse at doktor sa loob. Napahirapan at abusuhin siya ng walang awa. Wala nang matinong parte sa katawan ni Yaoyao ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakalabas sa mental hospital ay dahil sa swerte niya. Iya. Ikaf. Paano mo nagawang gawin ito? Paano mo nagawang saktan ng sadya si Yaoyao? Papa. Mama, kuya. Natatakot lang ako. Na baka kunin ni Songyao ang lahat ng meron ako. 25 taon na ang nakalipas, kinuha na niya ang mama at papa ko. Ayokong mawala kayong muli. Ayokong mawala ang papa, mama. At ang kuya ko. May dahilan naman si Yaya. Kung tutuusin, maintindihan mo rin. Kung hindi pinalitan ng nanay ni Songyao, ang dalawa nila, hindi sana nagdusa. Si Jiajia ng ganito katagal. Utang niya ito kay Yaya. Tama, anak Montag talaga si Yaya. Yung 3 taon sa mental hospital ay kabayaran na para kay Jiajia. Kung hindi man, bigyan na lang natin siya ng pera pagbalik niya. Hindi na siya maghirap sa huling bahagi ng buhay niya. Hindi ba sapat na iyon bilang kabutihan? Tama na, ito na lang ang maging sikreto ng pamilya natin. Si Songyao, nang agaw lang siya ng pugad. Alam mo naman kung sino ang mas mahalaga. Dapat itong manatiling sikreto. Naiintindihan mo? Tama ang sinabi ng papa mo. Alam ka o. Nagalit ka, pero nangyari na ang lahat. Et saka, kapatid Montag talaga si Yaya. Hindi mo naman siguro pahihirapan ang sarili mong kapatid dahil lang sa isang estranghero. Kuya. Pasensya na. Alam kong galit ka sa akin. Pwede mo akong parusahan kahit ano. Pakyos up. Pakiusap, huwag mong sasabihin kay Kuya Tsunyan. Ang tagal kong hinintay na maghiwalay sila ni Songyao. Mahal na mahal ko talaga siya. Ayokong mawala siya. Kuya. Tungkol ito sa kaligayahan ng kapatid mo sa huling bahagi ng buhay niya. Ang usapin ni Songyao, hindi dapat malaman ni Hetsunyan. Luchi. Alam kong close kayo ni Xunyan. Pero si Jiajia ay kapatid mo sa dugo. Hindi mo naman siguro pagsasakripisyo si Jiajia. Dahil lang kay Songya. DIBA? Huwag mo nang itago. Alam ko na ang lahat. Kuya Xunyan. Pekingan Montag muna ako. Sobrang. Hindi ko sinasadya na saktan si Ed. Buti na lang. Lujiajia. May itatanong din ako sa'yo. Yung pink na shirt. Kanino yon? Xunyan. Anong pink na shirt? Anong sinasabi mo? Kuya Xunyan. Ako. Wala akong pink na shirt. Wala. CJ. Tanong ko sa'yo. Nung iniligtas mo ako, anong suot mo? Pangkaraniwang damit lang. Nung mga panahon na yon, nagmamadali akong tumulong. Hindi ko na napansin ang suot ko. Xunyan. May alam ka ba? Alam na ni Hiksunyan. Hindi ako ang nagligtas sa kanya. Imposible. Nung dumating ako, umalis na si Songyao. Nasa klinik lang ako nung araw na iyon. Kuya Xunyan. Ako talaga ang nagligtas sa'yo. Nung araw na yon, baka si Songyao ay, Duman lang don. baka nagkakamali ka. Songyao. Hindi ko naman nabanggit si Songyao. Kuya Xunyan. Ano ang gagawin Montag? Xunyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tingnan natin, baka may misunderstanding. Misunderstanding. Lujiajia. Ang pink na shirt na ito. Sa'yo ba ito? Oo, sa akin yan. Damit ito ni Yaya. Si Yaya. Paborito niya ang pink. Kuya. Si Yaoyao ang nagligtas sa akin.
Lujiajia. Bakit mo ako nilinlang? Hiksunyan, ano ba tu? Si Jiajia ang girlfriend Montag. Girlfriend. Anong klaseng girlfriend yon? Sa buhay ko, isa lang ang asawa ko. Si Songyao ang pangalan niya. Ibabalik ko siya. Pagbubutihan ko. Magpapakasal ulit kami. Hindi pwede. Kuya Xunyan, huwag ganito. Pakiusap kuya, alam kong mali ako. Mahal na mahal kita, ayokong mawala ka. Huwag mo akong pahirapan. Pahirap. Si Yao Yao. Anong kasalanan niya? Pinahamak mo ako sa taong nagmamahal sa akin. Luyaya. Ang pagmamahal mo. Nakakadiri. Kuya Xunyan. Xunyan, maayos nating pag-usapan. Mula ngayon, lahat ng pakikipag-ugnayan ng Hi at Lu. Matatapos na. Xunyan, ano ba? Kuya Xunyan. Kuya. Anong iyakan? Yan? Dahil lahat, to sa yaw. Hiksunyan. Narinig mo ba lahat ng sinabi namin? Naalala mo? Dito mismo. Noong unang araw na dinala ko siya. Para kay Lujiajia. Pinaluhod ko siya rito. Pero wala siyang kasalanan. Wala naman siyang ginawang mali. Tayo ang nagkamali. Lahat tayo may utang na loob sa kanya. Kung sakaling makita ko ulit siya, gagamitin ko lahat ng kayamanan ng pamilya para bayaran ang utang ko sa kanya. Pero, maaari pa ba niya tayong patawarin? Oo. Tiyak na oo. Pagka 30 taon akong naging kuya niya. At mehel na mehel kaniya. Lanan. Tapos na ba kayo? Nasaan na si Yao Yao ngayon? Paano ko malalaman? Hindi ba't kayo ang nagpadala sa kanya sa mental hospital? Huwag kang magunwari. Alam kong ikaw ang kumuha kay Yao Yao. Noong aksidente. Nandoon ka rin. Xunyan, bakit ko sasabihin sa'yo? Nasaan si Yaya? Ayokong mamatay siya sa kamay mo. Ikaw. Ano ka diyan? Sasabihin mo na naman bang, wala nang lugar ang pamilya kin dito. Walang bago? Ahaw, nalaman na namin ang totoo. Nagkamali kami kay Yao Yao. At kami ang may kasalanan sa kanya. Gusto lang naming malaman kung nasaan siya, para maibalik namin ang lahat sa kanya. Sabihin mo na kung nasaan siya. Sige na? Huwag kang pakitang tao. Hindi nyo kailangan bumawi kay Yao Yao. Ang pinakamagandang paraan para bumawi sa kanya ay huwag na ninyo siyang gambalain. Dr. Kin, kaming ni Junyan ay hindi na muling sasaktan siya. Gusto lang naming bumawi sa kanya. Tapos na? Kung tapos na, lumabas na kayo. Hospital ito. May trabaho pa ako. Sige na. Tara na. Yao Yao, kung makikita mo lang ang dalawa. Nagsisisi, masaya ka siguro. Hoy. Kahit ano ang gawin ko. Hahanapin ko si Songyao. Yao Yao. Makakita ako sa'yo, sigurado. Nagpipinta ka ba ng langit? Tingnan mo ang ginuhit kong langit. Kamihan sa mga pintor, gusto magpinta ng mga bulaklak, ibon, insekto, isda, at magagandang babae. Ikaw lang ang pinaka-special. Paborito mong ipinta ang langit. Paborito ko talaga ang langit. Yao Yao. Gusto mo bang bumalik sa Haishi? Bumalik sa Haishi.
kamakailan, ang iyong mga likha ay sumikat sa buong bansa. Ang Artists Association ng Haishi ay nag-organisa ng eksibisyon para sa iyo. Sana ay makapunta ka. CJ, Pasok. May balita ba kay Yaw Yaw? Boss He, 3 taon mo nang hinahanap si Mrs. Sa loob ng 3 taon, wala tayong naging balita sa kanya. Baka naman. Impossible. Hindi maaaring may nangyari kay Song Yaw. Boss He, kamakailan ay sumikat ang isang bagong artist. Ang mga gawa ni John Meng ay viral sa internet. Ang Artists Association ng Haishi ay nag-organisa ng solo exhibition para sa kanya. Gusto mo bang pumunta? Exhibition ni Sunmeng. Tatay, nanay, kuya. Narinig ko na yung viral na. Misteryosang pintor na si Sonmeng. Magkakaroon ng exhibition sa Haishi. Gusto kong pumunta. Zinobe talaga si Sunmeng? Ang ganda ng kanyang pagpinta ng langit. Pwede rin namang pumunta. Mula nang hindi na tayo makipagtulungan ni Hetsunyan. Ang ating negosyo ay hindi masyadong umuunlad. Mabuti na lang itong pagkakataon para makahanap ng bagong negosyo. Kuya, narinig ko na pupunta rin ang presidente ng Far East Group. Samahan mo kami, baka sakaling makilala natin ang presidente. At baka bigla tayong umangat. SA hinaharap. Talagang matalino ang aking anak na si Jiajia. Ang ganda ng iyong plano. Sana nandito si Yaya. Mahilig siya sa pagpipinta. Magugustuhan niya talaga si John Meng. Tama na. Huwag na nating banggitin ang walang utang na loob na anak na iyan, na wala ng 3 taon. Walang kahit anong balita. Nagkamali tayo noon. Pero sa pamilya, hindi maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Sayang ang 20 taon nating pag-alaga sa kanya. Ang kapritso naman ng ate mo, ang tagal namin siyang minahal. Sinasabi pa nga na walang magulang na nagkakamali. Ete, paano mo naman di man lang sinabi sa mga magulang natin? Yaw yaw. Kapag may hindi ka komportable sa pagbalik sa Haishi, sabihin mo lang sa akin. Isasama kita pabalik, okay? Esan. Ahaw. Nalalamuntag pia ako? Siyempre, kahit sino makalimutan ko, di kita makakalimutan. Solid ka talaga. Mahiyeng kasi si Yaya. Ang daming sasakyan dito, baka hindi siya comfortable. Kaya siguro. Sumakay na muna tayo. Sige. Kung nasa tabi ko si Yaw Yaw. Siguro. Yaw Yaw. Para. Yaw Yaw. Bossy. Alamin mo kung kanino ang sasakyang yan. Sige. Sabi nila, ang Junming, puro lang daw kalangitan ang dinidibuho. Iba't ibang kalangitan. Gayon ka ulang nakita, tutun ka. Lahat ng painting sa exhibit, puro kalangitan. Artista may sariling ideya yan. Tama, tama, tama. Yung paglagay ng pangalan. Parang kay Yaw Yaw. Yaw Yaw. Kuya, ano biyay sinasabi mo? Huwag mong banggitin yang malas na pangalan sa harap ng maraming tao. Tara, tingnan natin yon. Tara na, anak. Yaw Yaw. Nasaan ka na ba talaga? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Hoy, Boss He, nalaman ka una. Ang may-ari ng sasakyang yun ay Zifu 15 by NG Far East Consortium. Nasa Sunmeng at Exhibit siyang gayon. Sunmeng Art Exhibit. Pupunta ako ngayon. Yaw Yaw. Hintayin mo ako. Makakita rin kita. Tara, tingnan natin yon. Tara na, anak. Ito ang aking anak na si Jiajia. Gusto ko rin ng pagguhit. Sana ay magtulungan tayo sa hinaharap. Tingnan mo itong drawing, ha?
Tingnan Montag, Sigsunmeng ba yon? Tara. Kamusta, ikaf ba Sigsunmeng na pintor? Sunmeng, sobrang gusto kita. Pwede mo ba akong lagyan ng pirma? CJ, Sunmeng, matagal na kitang gusto. Pwede mo rin ba akong lagyan ng pirma? CJ, Ako rin. Ako rin. Kuya, tingnan mo, si Sunmeng. salamat sa paggusto sa mga drawing ko. Xunmeng. Xunmeng, ako si Luyaya. Sobrang gusto ko ang mga drawing mo. Pwede mo ba akong lagyan ng pirma? Songya. Alam Montag PA palang umuwi. Yao Yao. Songya. Bakit ka nandito? Songyao, naglaho ka ng hindi umuwi. Paalang ba tayong mapahiya, Yao Yao? Saan ka napunta sa mga nakaraang taon? Alam mo ba, hirap na hirap kami sa paghahanap sa'yo. Yaw, sa wakas nakita na kita. Songya, pagbalik Montag. Agad-agad mong kinuha si Kuya Sunyan sa akin. Bakit ka pa bumalik? Ano ang karapatan mong bumalik? Hala, ano? To? Bitawan mo ako. Ginoo, pakiusap, maging disente ka. Hindi kita kilala. Songya, huwag kang makunwaring may amnesia. 3 taon kang hindi nakikipag-ugnayan sa amin. Para lang magpakita dito, talagang walang hiya. Yaw. Alam kong mali ako, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang tunay na tao. Nagkamali ako ng taong inakala kong nagligtas sa buhay ko. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para bayaran ang mga nagawa ko, para bayaran ang lahat. Nang pinsalang dinulot ko sa'yo. Yao Yao, umuwi na tayo, ang totoo ng lahat. Alam na namin, kami ang may kasalanan. Kami ang may utang sa'yo, umuwi na tayo, sige na? Pakiusap, maging disente kayo, bitawan niyo ako, hindi ko kayo kilala. Ang weird, ang daming tao ngayon. Ganun katas ang popularity ni Yaya? Naku, hindi ako tumingin sa almanak kanina. Bakit ba't nakita ko pa ang mga itong malas na bagay? Hoy Boss Fu, pumunta ka agad sa harap. May nangyari kay Yao Yao. Huwag kang magpanggap na nakalimutan, hindi kami naniniwala. Songya, may misunderstanding tayo noon. Pero inalagaan ka namin ng 20 taon. Kahit walang merito, may pagsisikap, bakit mo kami ginaganito? Oo ate, bakit ngayon ka lang bumalik? Alam Montag ba? Sa 3 taon na wala ka, gaano ka namin namis? Lalo na si Kuya Sunyan. Hinahanap ka niya ng buong 3 taon. Huwag kayong lumapit, hindi ko kayo kilala. Ang kapal ng mukha ninyo. Kayo na ang makapal ang mukha, kayo pa ang walang hiya, gumawa ng maraming kasalanan. Hindi ba kayo natatakot na pagbabayaran ninyo ito? Ngayon, nandito ako. Tingnan ko kung sino ang mag-abuso kay Yao Yao. Kinfang Hao, alam Montag na PA, kung nasaan si Songya, di ba? Lochi, sinabi ko na sa iyo. Ang pinakamagandang paraan para mabayaran ninyo si Yao Yao ay huwag ninyo siyang guluhin at huwag siyang pabalikin. Sa lugar na yon, Ano ba ang ginagawa ninyo, ate? iyon ang iyong tahanan. Bakit ayaw mong umuwi? Tahanan? Tahanan ba ang tawag doon? Ang nangyari kay Yao Yao doon? Alam naman ninyo ang lahat, hindi ba? Kami magbabayad. Ano ang dapat naming bayaran? Siya ang dahilan ng paghihirap ni Jiajia, ng mahigit 20 taon. Nang bumalik si Jiajia, hindi namin siya pinalayas, tinanggap pa namin siya bilang anak. Paano kami nagkasala sa kanya? Siya ang suwail at walang utang na loob. Ginong Lu. Ulitin ko, noong napalitan si Lu Jiajia at si Yao Yao nang sila'y mga sanggol pa. Si Yao Yao na isang sanggol pa lamang. May kontrol ba siya sa kanyang kapalaran? Huwag ninyong isisi lahat sa isang bata. Hindi ba kayo nandidiri? Ikaf, Ahaw! Ayokong makita sila. Masasaktan lang ako. Sige, alis na kami. Yaw, hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ako. Hey Sunyan, ano ang ginagawa Montag? Ikaw Montag. Ang hirap kong hanapin si Yaw. Hindi na kita hayaang umalis muli sa akin. Hetsunyan, ang sinasabi mong pagbabayad ay ang patuloy na paghabol sa kanya. Sinabi ko na ngayon. Dapat sumama sa akin si Yaw. Bitawan Montag. Luchi, ano ba ang ginagawa Montag? Bitawan Montag. matagal na talagang hinanap ni Junyan si Yao Yao. Mahal na mahal niya talaga si Yaya. Hayaan mo na siyang dalhin si Yao Yao. Kailan ba darating si Fu 15 bay? Kung hindi siya darating, may uwi na si Yao Yao ng iba. Gino, saan mo dadalhin ang aking asawa? Asawa mo? Asal na si Yao Yao? Buti na lang nakarating ako ng maaga. Kung sakaling madala talaga si Yao Yao, malaking problema ang mangyayari. Siyempre, kasal na. Si Boss Fu, mahal niya ang asawa niya tulad ng pag-alaga ng bulaklak, hindi tulad ninyo. Mahal ang asawa pero parang nalalanta. Hindi ako naniniwala. Dapat akin si Sungyao, asawa ko siya.
Hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Hiksunyan. Noong umalis si Yaw Yaw sa'yo, di ba nakipaghiwalay na siya sa'yo? Tapos na ang proseso. Malaya na siya ngayon kung kanino man siya gusto. Ano bang pakialam Montag? Wala kang karapatan. Bye, tulungan mo ako. Ginoo, pakiusap bitawan mo ang aking asawa, ayaw niyang sumama sa iyo. Song Yaw, 3 taon ka nang wala. Paano mo nagawa na? Patuloy na alalahanin ni Chunyan? Paano? Ako hindi. Yaw-yaw, huwag yaw-yaw. Ayaw mo na ba sa akin? Ginoo, pakiusap respetuhin mo ang desisyon ni Yaw Yaw. Ayaw niyang makasama ka. Hetsunyan, bitawan mo na. Huwag mo nang gawin ang pagiging makulit. Huwag mo na siyang pansinin. Dalhin na natin si Yaw Yaw. Si Yaw Yaw ngayon, hindi niya kaya ang matakot. Siege. Kuya Sunyan, umuwi na muna tayo. Yaw-yaw, naaalala mo pa ba yung teddy bear? Yung dinala mo sa bahay. Teddy bear. Nasaan si Mengru? Sino si Mengru Mengru? Mukhang mahalaga siya kay Yaw-yaw. Hiksunyan, ano ang ginagawa Montag? Alam Montag ya. Si Meng Ui. Ginong Fu. Ikaw at si Fang Hao ay hinayaan si Chunyan. Nadalhin si Yaw Yaw, pakiusap. Hindi mo alam, ang 3 taon na nawala si Yaw Yaw. Gaano kasakit ang dinanas ni Junyan. Yaw Yaw. Niloloko ka niya, huwag kang maniwala, tayo na. Yaw-yaw, hindi ka pwedeng umalis. Kuya Chunyan, hindi pa niya ako pinapahalagahan. Nang ganito, Song Yaw, ano ang karapatan mo? Yaw-yaw, hindi mo naaalala ang teddy bear. Hiksun Yan. Kailangan bang gamitin si Mengru para guluhin siya? Hindi ko pwedeng hayaan si Yaw-yaw na umalis. Hindi pwedeng lumayo si Yaw-yaw sa akin. Yaw Yaw, huwag mong isipin ang mga iyon. Dadalhin kita sa bahay, tayo na. Yaw-yaw, tingnan mo ang teddy bear. Paborito mong teddy bear. Sumama ka sa akin, Yaw-yaw, sundan mo ako. Dadalin kita kay Mengru. Hiksun Yan. Tumigil ka. Sinabi niyo rin, hindi pwedeng magulo si Yaw-yaw ngayon. Ikaw. Hiksunyan, tumigil ka. Ginong Fu. Nakikiusap ako. Bigyan mo ng pagkakataon si Chunyan ngayon. Sabihin mo kay Hiksunyan. Binibigyan ko lang siya ng 7 araw. Kung may mangyari kay Yaw Yaw, hindi ko kayo patatawarin, sigurado, hindi mangyayari iyon. Nanay, tatay, kuya. Dinala ni Kuya Chunyan si Song Yaw sa bahay. Paano ako? Si Futsofbay ay presidente ng Far East Group, kaya niyang ipabagsak ang Lu Group sa isang kisap mata. Paano mo siya basta-basta na lang masasaktan? Hindi mo rin masisisi si Chunyan sa loob ng 3 taon. Nabuhay siya sa pagsisisi kay Yaw Yaw. Sinubukan niyang hanapin siya, at ngayon ay nakita na niya. Gagawin niya ang lahat. Manatili si Yaw Yaw sa kanyang tabi. Pero si Song Yaw, sigurado na siya kay Kuya Chunyan. Ano ba ang karapatan niya? Luyaya, binabalan kita. Itigil mo na yung mga kalokohan mo. Huwag mo nang isipin na saktan siya. Kung sakaling masaktan ulit, si Yaw Yaw at malaman ni Hetsunyan. Wala kaming magagawa para sa'yo. Kuya, ano ba ang ginawa ko? Nitong 3 taon, gusto ko lang magkaroon ng nanay at tatay. Kaya nagkasinungaling ako Hindi ka o inakala. na magiging ganito ang sitwasyon. Luchi, ano ba ang pinaksasasabi mo Montag? Si Jiajia ay kapatid mong tunay. Paano mo masasaktan ang sarili mong kapatid para sa isang dayuhan? Tama na. Alam na ng kapatid mo ang mali niya, Lochi. Huwag mong ulit-ulitin ang nakaraan. Nanay. Tatay, hindi ko binabalikan ang nakaraan para pag-initan siya. Binabalaan ko siya. Binabalaan ko siyang huwag nang saktan si Yaw Yaw. Kung hindi, ang kalaban mo ay hindi lang si Hetsunyan, kundi pati si Fu 15 Bai. Hindi natin kaya si Futsofbay. Tama na. Hindi naman tangga si Yaya para. Awayin PA ang malas na yon. Huwag kang mag-alala. Zanan ga. Maligayang pag-uwi, Mises. Yaw-yaw, nasa bahay na tayo. Okay lang. Yaw-yaw, tingnan mo. Pareho pa rin ang itsura. Walang nagbago.
Anong nangyari, Yaw Yaw? Bakit ka umiiyak? Bakit ang sakit sa puso makita ang mga to? Pasensya na. Yaw Yaw. Ako ang may kasalanan. Pasensya na. Yaw Yaw, tingnan mo. Gusto mo? Mga pink na rosas. Alam kong paborito mo ang kulay na to. Ayoko ng pink na rosas. Bakit? Pwede bang palitan ng sunflower? Sunflower. Bakit sunflower? Ibigay. Naway maging tulad ka ng sunflower, laging masaya at puno ng liwanag. Dahil Mengru. Sunflower. Pagod na ako, gusto kong magpahinga. Yaw Yaw. Nasaan ang kwarto ko? Madame, halika, dadalhin kita. Hoy. I-check mo ang isang tao na nagngangalang Mengru. Tingnan mo kung ano ang relasyon niya kay Yaw Yaw. Boss He, nahanap ka una. Ito ang profile ni Mengru. Ito si Meng Ru. Anak siya ng isang caregiver sa mental hospital. Namatay ang caregiver 3 taon na ang nakalilipas. Dahil sa aksidente. Huwag kang malungkot. Kung makakaalis tayo dito, Aru, saan mo gustong pumunta? Gusto kong pumunta sa Changcheng. Gusto kong makita ang mga snow-capped mountains doon. Mas mabuti kung habang buhay akong maninirahan sa Changcheng. CJ, sabay tayong pupunta. Ang teddy bear na yon ay isa sa mga naiwang gamit ni Mengru. Noon sa mental hospital, nag-away ang madam para makuha ang teddy bear at nakipagsuntukan sa ilang pasyente. Kaya siya nasugatan ng malubha at matagal na nagpagamit sa kama. Salamat. Sa panahong siya ay lubos na nangangailangan. At pinrotektahan mo siya para sa akin. Yaw Yaw, salamat sa Diyos. Sa wakas ay bumalik ka na sa akin. Tumigil ka. Lumapit ka. Kuya, Bakit ang aga mo nagising? Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Pupunta ako kay Hiksunyan. Ako, nagkita lang kami ng mga kaibigan ko para mamasyal. Mamasyal lang talaga. Mamasyal. Oo. Mamasyal ng alas 7:30 ng umaga? Sarado pa ang mga tindahan, di ba? Sa tingin ko, hindi totoo ang pamamasyal mo. Ang totoo, pupunta ka kay Hetsunyan. Kuya, gusto ko lang pumunta. Para humingi ng tawad kay At Yaw Yaw. Gusto kong ayusin ang relasyon ni Kuya Tsunyan at ng pamilya nating Lu. Tingnan mo ang negosyo ng pamilya natin. Ang hirap ng buhay nang wala si Kuya Tsunyan. Tigil na. Hindi ba sinabi na ni nanay at tatay? Si Songyao ay anak ng iba. Hindi siya tunay na anak ng pamilya Lu. Kaya kung kanino man siya magpakasal, wala iyon sa pamilya Lu. Gusto mong hanapin si Hetsunyan? Huwag mong gamitin si Songyao bilang dahilan. Luchi. Gago ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo, tatay? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi nito? Si Songyao ay anak ng iba. Si Jiajia ang tunay kong kapatid.
Aya ang negosyo ni Hetsunyan. Anong kinalaman natin doon? Walang utang na loob. Luyaya. Pinabalaan kita. Kung gagalitin mo ulit si Hetsunyan, kahit ang pamilya Lu ay hindi ka kayang iligtas. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos noon, ay dahil abala siya sa paghahanap kay Songyao. Kuya, alam ka una. Hindi na ako magdudulot ng problema sa pamilya Lu. Zanan ga. Bakit ngayon pati si Luchi? Ay nagiging paborito kay Songyao. Songya, Pagbalik mo, hindi lang si Kuya Tsunyan ang ninakaw mo. Pati pamilya ko ay kinuha mo. bakit ka pa bumalik? Bakit? Gising ka na, Yao Yao. Sino ka? Bakit ka nasa kwarto ko? Ano nang gagawin mo? Lumabas ka. Ako ito, Yao Yao. Si Heksunyan. Ang asawa mong si Heksunyan. Heksunyan. Ang taong pinakamamahal mo. Paano mo nakalimutan? Sino si Heksunyan? Hindi ko kilala si Heksunyan. Lumabas ka. Umalis ka sa kwarto ko. Huwag kang magbiro, Yao Yao. Ako ang asawa mo, si Heksunyan. Paano mo nakalimutan? Ikaw. May kapatid ka pa, si Lochi. Mahal ka rin niya. Yao Yao. Hindi. Hindi ko sila kilala. Lumabas ka. Yao Yao. Saan ako naririto? Hindi ito ang bahay ko. Uuwi ako. Mengru, uwi ako para hanapin si Mengru. Bibigyan niya ako ng sunflower. Yao Yao, dito na ang tahanan mo. Ako ang asawa mo, huwag kang matakot, Yao Yao. Ito ang tahanan mo. Yao Yao, galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Babayaran ko ang lahat, Yao Yao, huwag mo akong ganyanin. Huwag mo akong ganyanin, pakiusap. Yao Yao. Bakit mo ako dinala rito? Yao Yao, patawad. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ako ang nagpadala sa iyo sa mental hospital. Ako ang nagpahirap sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Pwede mo akong parusahan sa anumang paraan. Pakiusap. Ayoko, lalabas ako. Yao Yao. Yao Yao, pakiusap. Patawarin mo ako, pakiusap, patawarin mo ako. Bitawan mo ako. Yao Yao. Hetsunyan, ano ba ang ginawa mo sa kanya? Alam mo ba na kailangan niya ng pahinga? Ako, wala, ako lang. Ano lang? Mahina ang katawan niya ngayon, kailangan niya ng tahimik na pahinga. Isinama mo siya pabalik, tapos hindi mo siya malagaan ng maayos. Heksunyan. Gusto mo ba siyang patayin ulit? Hindi. Gusto ko lang na manatili si Yao Yao sa tabi ko. Hindi ko rin alam na magiging ganito siya. Nga, Fang Hao. Bakit ganito si Yao Yao? Bakit mo sinasabi na kailangan niya ng pahinga? Ano ang nangyari kay Yao Yao? Es ating Montag. Ang isang taong nakakulong sa mental hospital ng 3 taon. Gaano kaganda ang kalagayan ng katawan niya, lalo na kung ang nagligtas sa buhay mo pa ang dahilan. Humihingi ng espesyal na atensyon. Yao Yao. Nga pala, sinabi ni Futsubay. Kung ayaw ni Yao Yao na manatili sa iyo, susunduin niya ito pauwi. Sinabi ko na. 7 araw. Huwag kang mag-alala. Tiyak na patatawarin ako ni Yao Yao. Talagang wala kang pinipiling paraan. Para kay Yao Yao. Ano ba ang halaga ng walang pinipiling paraan?
Parang asno na walang ginagawa kundi sipain ang ulo mo. Sa totoo lang. Si Oyo at Foxbay, hindi talaga ikinasal. Tama ba? Mahalaga, Bea. Sa loob ng 3 taon, si Futsubay ang kasama niya. Si Futsubay rin ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Mahalaga ba kung mayroon silang marriage certificate o wala? Sa hinaharap, hindi na niya kailangan ang kanyang kasama. Ang kaligayahan ni Yaoyao. Ipagkakatiwala sa akin. Songya. Yun pala ang iyong katawan. Napakahina na pala. Ano ito? Madam, ito ay drawing board. Sabi ni Boss He na mahilig kayo sa pagguhit. Kaya't espesyal niyang hinanap ito para sa inyo. Alainan. Ulang Montag kung bakit si Hickson yan. Ginagawa ang lahat para manatili ka sa kanya. Ang sagot ay narito. Masarap PA. Uminom ka PA. Espesyal na ginawa para sa iyo, inumin mo na. Eh. Yaoyao, nakauwi na ako. Hulaan mo kung ano ang dala ko. Yaoyao. Nasaan ang madam? Ngayong araw ay nasa kanyang kwarto lang ang madam, hindi lumalabas. Parang umiyak. Nagtangka kaming magdala ng pagkain, ayaw niyang buksan ang pinto. Ano ang nangyari? Ngayong araw, ayon sa inyong utos, dinalhan namin ang madam ng drawing board at pintura. Pagkatapos niya mag-drawing, ganyan na ang nangyari. Hindi rin namin alam kung bakit. Yaoyao, buksan mo ang pinto. Ako, to. Nandito na ako. Yaoyao. Huwag kang lalapit. CJ. Yaoyao. Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari? Sino ang nagpadala sa'yo? Yaoyao. Mahina ang katawan niya ngayon, kailangan niyang magpahinga ng maayos. Isinama mo siya pabalik, tapos hindi mo siya naalagaan ng maayos. Hickson yan. Gusto mo bang patayin siya muli? Pasensya na, hindi ko alam. Yaoyao. Sabihin mo. Itong kahon ng pintura. Sino ang nagbigay kay Mrs.? Pwede ring hindi sumagot. Alam nyo ang mga paraan ko. Kapag ako ang nakatuklas, hindi na ito magiging madali. Ang lasa ng ospital ng mga baliw. Hindi nyo gustong malaman. Pasensya na Boss He, nagkamali ako. Ang kahon ng pintura ay, si MS Lu ang nagpabili kay Mrs. Sabi ni MS Lu, gusto ni Mrs. ang brand ng pinturang iyon. Kaya ipinadala ko na kay Mrs. Hindi ko inakalang may itinatago pala sa loob. Pasensya na Boss He, nagkamali ako. Lujiajia.
Lochi, Kuya. Bakit kaya biglang? Pinapunta tayo ni Chunyan kuya. Hindi ba, sabi ko na nga eh. Si Songyao, nagstay siya sa ospital ng mga baliw. Ang mental state niya, siguradong hindi normal. Sie Hiksunyan, trip lang niya and sandali. Okay lang na isama siya pabalik, pero para sa long term. Hindi talaga pwede. Tingnan mo, ngayon naalala na niya. Ang ganda ng aming Jiajia. Ganoon din ang naisip ko. Si Jiajia at Hisunyan. Sila ang tunay na magkatugma, napaka-perpekto. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Siguro may mahalagang bagay. Pasok na tayo at doon na lang pag-usapan. Tara. Kuya Tsunyan, naririnig namin na hinahanap mo kami. Kuya Tsunyan, bakit mo kami tinawag dito? Luyaya. Ano na naman ang ginawa mo? Wala akong ginawa. Ano ang nangyari? Bakit umiyak si Yaya? Nandito naman si Kuya Tsunyan. Tay. Huwag na, may problema. Hindi ba't naibalik na niya si Songya? Ano pang pwedeng mangyari? Umupo muna. Tsunyan. Huwag mo akong takutin. Ano ba talagang nangyari? Lochi, alam mo. Marupok pa si Yao Yao ngayon, di niya kaya ng ma-stress. Pero may nagbigay sa kanya nito. May nangyari kay Yao Yao. Ano NG laman NG USB na? 2? Dito sa loob. Lahat ng nangyari kay Yao Yao sa mental hospital. Kaya. Ikaw talagang nagbigay ng USB na to? Kuya. Hindi ako. Sana nga hindi ikaw. Paano naging si Jiajia? Mabait naman si Jiajia. Baka may malaking pagkakamali. Baka may misunderstanding lang. Si Jiajia ang pinakamabait at walang mali siya. At si Songya, nandito lang SIO. Hindi pa naman nakikita ni Yaya si Songya. Kiya Jinyan. Baka may sinabi sa'yo ang ate ko, kaya nagkakaroon ka ng maling akala sa akin. Pero paano ko sasaktan ang et ko? Malaking bagay ito, Junyan. Naintindihan kong nag-alala ka. Paas kalikasan ni Yao Yao. Pero may ebidensya ka ba? Na si Jiajia ang may gawa nito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pagbibintangan ng walang basehan. Tingnan mo. Ikaf talaga. Bakit palagi mong sinasaktan si Yao Yao? Ano bang nagawa niya sa'yo? Kuya, hindi ako. Peking ebidensya yan. Lujiajia, sobrang disappointed ako sa'yo. Kuya Xunyan. Dahil lang sobra kitang mahal, anong mali doon? Ano ba ang maganda kay Songya? Pumasok siya sa mental hospital, siraulo na siya. Bakit ang pagmamahal mo, ibibigay mo pa sa isang siraulo, kaysa sa akin? Bakit? Jiajia, ikaw ba talaga ang gumawa nito? Bakit mo ginawa ito? Hindi montag ba alam? Na si Songyao ngayon ay ang pinakamamahal ni Chunyan? Oo. Ako nga. Ano ba ang maganda kay Songya? Hindi ba't umalis na siya? Bakit siya bumalik? Bakit hindi siya lumayo ng malayo? Bakit siya bumalik? Upang agawin ka sa akin, Jiajia. Bakit ka ganyan ka tanga? Tanga ba? Gusto ko lang siyang makita, ang kanyang dating kahabag-habag na anyo. Gusto ko lang siyang malaman na siya ay hindi karapat-dapat kay Kuya Tsunyan. Luyaya. Tatlong taon na ang nakalipas. Siniraan mo na si Yao Yao. Ngayon, gusto mo siyang siraan ulit? Paano ka naging ganito kasama ang puso mo? Sabihin mo. Ang taong ito. Paano ninyo haharapin ang pamilya, Lu? Papa. Mama. Kuya. Tulungan ninyo ako. Ako naman ang anak ninyo. Tulungan ninyo ako. Junyan, tungkol sa bagay na ito. May mali si Yaya, pero dahil lang masyado siyang nagmamahal sa'yo, kaya naging galit. At saka, noong mga nakaraang taon, dahil din, pinalitan ni Songyao ang posisyon ni Jiajia. Pinahirapan niya si Jiajia ng maraming taon. Kaya. Kalimutan na lang natin ito. Oo nga, Songya. Wala namang nangyari at saka, Bata pa si Yaya, baka naman. kalimutan na lang natin ito, huwag na nating pag-usapan, dahil dati tayong magkamag-anak, huwag nating gawing masyadong masakit. Luchi. Xunyan.
Lochi, talaga bang? Si Lujiajia ang tunay mong kapatid. Kuya Xunyan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyempre, ako ang tunay na anak ni na mama at papa. At ang tunay na kapatid ni kuya. Tama, noong dumating si Jiajia para magpakilala. Nagpa-DNA test tayo. Paano ito magkakamali? Xunyan, alam kong galit ka. Nasaktan ni Yaya Ziyaya. Mali yon, pero hindi mo naman dapat gamitin ito. Para paratangan si Jiajia na hindi natin anak. Hetsunyan, seryoso ito. Huwag kang magbibiro. Kung sigurado kayong si Lujiajia ang tunay niyong anak. Sige, magpad na test ulit tayo. Hindi lang kay Jiajia. Pati kay Yao Yao. Seryoso ka, Bea? Mula nang mangyari kay Yao Yao 3 taon na ang nakalipas. Pinag-aralan ko na ang lahat tungkol sa'yo. Mula nang kumalik ka kay Yao Yao sa pamilya Lu. Hanggang sa pagtatangka mong sirain siya at ipasok sa mental hospital. At maging ang pagplano mong patayin siya sa aksidente. Lahat ng ito, alam ko na ang katotohanan. Tao. Dalhin niyo sila. Para magpad na test. Gino Lu, Binibining Lu, halina. Hiksunyan, ano Bea ang ginagawa Montag? Paano naman naging hindi anak natin si Jiajia? Kung hindi si Jiajia ang anak natin, di ba si Songyaw na baliw ang anak natin? Neti. Hindi naman basta-basta Hiksunyan. Hindi siya magbibiro tungkol sa ganito. Traidor. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Ipakita ninyo sa kanila. Hindi tugma? Paano nangyari ito? Ni? Ano na naman? Lujiajia ay hindi ko kapatid at hindi rin ninyo anak. Mga sinungaling, bakit ninyo kami niloloko? Hindi siya anak natin. Noon pa man, nagkamali na kayo. Ang tunay ninyong anak ay si Songyaw. Noong mga panahong iyon, hindi naman napagpalit ang mga bata. Kundi isa lamang kasinungalingan. Ni Jiajia mula sa Jinfeng Village para sa kayamanan at kapangyarihan. Ito. Kung ganito, ang anak natin pala ay si Yao Yao. Ano ba ang ginawa natin? Nagkasala tayo kay Yao Yao. Ngayon alam nyo na. Si Lujiajia, isang sinungaling. Na nagnakaw ng lahat kay Yao Yao. Sabihin niyo sa akin. Ano ang dapat gawin sa kanya? Kailangan ko pa bang bigyan ng konsiderasyon ang pamilya Lu? Bakit Montag kami niloko? Bakit mo sinaktan si Yao Yao, tatay? Nanay, ang problema ngayon. Ano ang plano niyo sa impostor na ito? Ginong Lu. Madam Liu, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin niyo ako. Ava niyo na. Patawarin ka. Nawala namin ang sarili naming anak. Sino ang magpapatawad sa amin? Chunyan, gawin mo ang gusto mo. Ngayon, hindi na namin siya poprotektahan. Hindi. Huvak. Ginong Lu, Madam Lu, alam ko na ang pagkakamali ko. Tao. Dalhin siya. Ihatid sa pulisya. Gagawin ko siyang mabulok sa bilangguan. Kuya Tsunyan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ikaw mismo, ang nagdala kay Songyaw sa mental hospital. Nagkamali ako ng hindi mapapatawad. Pero nagdusa na rin ako, ngayon ikaw naman. Ang magbabayad sa kasalanan mo. Kuya. Magkapatid tayo, tulungan mo ako. Dalhin siya. Kuya. Xunyan. Gusto naming makita si Yao Yao. Chunyan, ang mga magulang ko ay naloko rin ni Lujiajia. Hindi nila alam na si Yao Yao ang tunay nilang anak. Ang kapatid ko, pwede mo ba akong dalhin para makita siya? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi niyo siya pwedeng makita. Bakit? Hindi maganda ang kanyang kalagayan sa ngayon. Hindi siya dapat makita ninyo. Pero, kami ang kanyang mga magulang. Sinasabi ko, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Anak namin siya.
Walang magulang na hindi nagkakamali, kahit ano pa ang mangyari. Dapat niya kaming makita. Fang Hao. Sa kanya ay parang laging hindi normal. Siguro, gusto rin niyang makita ang kanyang mga magulang. Sigurado ka ba na gusto niyang makita ang ganitong klaseng magulang? Fang Hao. Pamilya kami ni Yao Yao, magkadugo kami. Hindi naman pwedeng magpatuloy ang hindi pagkakaunawaan namin, di ba? At saka, ngayon si Lu Jiajia ay nakatanggap na ng parusa, siguradong. Kailangan naming sabihin kay Yao Yao ang totoo. Ziege. Kung talagang ganito ang gusto ninyo, wala na akong magagawa. Pero, babalaan ko kayo, si Yao Yao ngayon ay, hindi maganda ang pangangatawan, hindi niya kaya ng anumang stress. Huwag ninyo siyang istorbohin. Kung hindi, magiging malaki ang problema. Gusto lang namin siyang makita. Huwag kang mag-alala, wala kaming gagawin. Ziege, hintayin ninyo. Yaya, anak kao. Nanay. Huwag kang masyadong ma-excited, hindi pa sanay si Yao Yao. Sa atin, baka matakot siya. Yao Yao, halika, umupo ka. Yao Yao, tingnan mo. Kilala mo pa ba kami? Yao Yao, ako si Nanay. Hindi ko kilala. Paano naman nangyari yon? Ako si Nanay, Yao Yao. Paano mo kami nakalimutan? Yaya, tingnan mo ako. Ako si Tatay. 20 taon ka naming pinalaki. Paano mo kami nakalimutan? Natatakot siya sa inyo. Sinabi ko na nga. Hindi siya dapat ma-stress. Hindi ba ninyo narinig? Bakit ganito ang anak natin? 3 taon na kaming hindi nakita. Hindi na kami kilala ng sarili naming anak. Nagkamali kami sa iyo, pero walang magulang na hindi nagkakamali sa anak. Bakit siya ganyan? Bakit hindi niya kayang kalimutan? Yaya, hindi sila importante. Samahan kita magpahinga, okay? Miss na miss ko si Mengru. Gusto kong puntahan si Mengru. Ziege. Pagkatapos ng ilang panahon, ipapahanap ko kay Tsubay si Mengru para sa'yo. Okay, BA. Tara. Bakit hindi tayo kilala ng anak natin? Sunyan, napapansin Montag PA. Parang may kakaiba kay Yaya? Dati, mahilig si Yao Yao sa pink na damit. At pink na bulaklak. Ngayon, puting damit at sunflower ang gusto niya. At palaging hindi ako nakikilala. Kahit tayong magulang niya. Oo nga. Paano hindi makilala ng tao ang sarili niyang magulang? Yung Mengru na yon, China ko, taga mental hospital. Anak ng isang nurse, mahilig sa puting damit. Noong nasa mental hospital, close na close sila ni Yao Yao. Madalas siyang magbigay ng sunflower kay Yao Yao. Pero dahil sa isang aksidente, namatay siya. Tuloy po. Bakit kayo na naman ang dalawa? Nagka-amnesia ba si Yao Yao? Ngayon mo lang napansin? Anong nangyari kay Yao Yao? Bakit siya nagka-amnesia? Bakit ang hina na ng katawan niya? Alam mo na ba ito dati pa? Fang Hao, ano talaga ang nangyari kay Yaya? Bakit ganun kalaki ang pagbabago sa loob ng 3 taon? Ano talaga ang nangyari? Hindi ko sasabihin sa'yo. Umuwi na kayo. Samahan nyo na lang siya. Konti na lang ang oras nyo. Hiksunyan, kung sakali. Napili ni Yao Yao. Si Futsubay, kailangan mong bitawan siya. Kung gusto mong makabawi, ang pinakamagandang paraan ay palayain siya. Sunyan, ikaf. Ano na naman ang gagawin mo? Erkin, pasensya na sa mga nagawa ko, nagkamali ako. Tangang-tanga ako, pakiusap. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari kay Yao Yao? Bakit niya ako hindi makilala? Bakit niya ako hindi na mahal? Dr. Kin. Alam mo ang dahilan, di ba? Pakiusap, sabihin mo sa amin. Bakit ganito? Ito ang medical report ni Yao Yao, 3 taon na ang nakalipas. Ito na ang sagot. Alzheimer's disease. Ito ay dementia, ang sakit na ito. Karaniwan, hindi ito madaling makuha ng mga kabataan, pero siya ay nagkaroon nito. Tingnan mo ulit ang petsa ng diagnosis. Pamilyar ba? Ito ay... Ang araw na sinundo ko si Yao Yao mula sa ospital. Oo.
Noong araw na yon, hindi siya nagkukunwari, kundi inatake siya ng sakit. Labis na paghihirap. Pero walang isa man sa inyo ang naniniwala sa kanya. At walang nagdala sa kanya sa ospital. Sa halip, hinila pa ninyo siya pabalik sa bahay. May pagkakataon sana siyang mabuhay ng maayos. At hindi sana naging ganito ang sitwasyon. Dahil sa iyo. Kaya isa lang ang naalala niya, si Mengru. Ikaw ang may kasalanan sa kanya. Ako ang may kasalanan sa kanya. At palala ko sa inyo. Ang Alzheimer's disease ay walang lunas. Ang buhay ng pasyente ay karaniwang 5 hanggang 10 taon. Pero si Yao Yao ay napakaraming paghihirap sa mental hospital, hindi hihigit sa 5 taon na lang. 3 taon na ang nakalipas. Sana sa natitirang panahon niya, ay masaya siya. Alam ko na. Kasalanan ko lahat. Ako ang nagpabago sa kanya. Xunyan. Okay ka lang, Bea? Yao Yao, pasensya na, hindi ko natupad ang pangako ko. Sinabi ko pa rin sa kanya ang totoo tungkol sa sakit mo. Pero sa tingin ko, dapat nilang malaman. Xunyan. Gusto kong hilingin sa iyo na huwag muna. Sabihin sa mga magulang ko ang kalagayan ni Yao Yao. Matanda na ang mga magulang ko. At ngayon, labis ang pagsisisi nila kay Yao Yao. Natatakot ako na kung malaman nila. Ang kalagayan ng katawan ni Yao Yao ay hindi nila kakayanin. Hindi ko akalain, paulit-uli siyang nag-transfer at nag-utos na pagmalupitan si Yao Yao. Kahit ang sasakyan papunta sa mental hospital, siya ang nag-ayos. Ang kanyang mga balak ay napakasama. Lihim niyang ginawa ang napakaraming kasalanan. Paano niya nagawa yon sa ating anak? Lujiajia. Mas malala. Kaysa sa inaakala natin. Hoy. Alam ko. Ano NG nangyari? Lujiajia. Nabaliw. Dinala na siya ngayon sa mental hospital. Yung dati kung saan nakakulong si Yao Yao. Luchi, maghanda ka. Bukas pupunta tayo kay Lujiajia. Xunyan. Hindi ba't? Hindi mo pa rin matanggat si Lujiajia. Hindi. Gusto ko lang makita ni Yao Yao. Kung ano nang nangyari sa taong nanakit sa kanya. Huwag kang matakot, Yao Yao, nandito kami para sa'yo. Yaya, nandito rin si Kuya. Bakit KPA bumalik? Bakit? Ako ang tunay na anak ng pamilya Lu, ako talaga. Kuya, Xunyan Kuya, Tulungang Montag ako, Palayeng Montag ako. Songya. Bakit ka pa bumalik? Ako ang tunay na anak ng pamilya Lu. Impostor ka. Dalhin siya sa therapy room. Wag, ayaw ko, pakiusap bitawan niyo ako. Xunyan, ikit mo dinala SI Lujiajia. Sa therapy room, anong balak mo? Gusto ko maranasan ng salarin. Kung ano nang pinagdaanan ni Yao Yao sa 3 taon. Gaganti ako para kay Yao Yao. Tara. Bitawan niyo ako. Wag, bitawan niyo ako. Wag, pakyos up. Wag, tulong. Bitawan niyo ako. Ano nang gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Yao Yao, huwag kang matakot. Panoorin mo. Naku, tumakas ang pasyente. Xunyan Kuya, Tulungang Montag ako, pakyos up, Tulungang Montag ako. Mga baliw silang lahat.
Kuya, tulungang Montag ako. Ako naman ang kapatid Montag, tulungang Montag ako. Ang kapatid ko lang ay si Songyao, hulihin siya. Bakit niyo ako pinabayaan? Bakit? Ito lahat ay utang mo kay Yao Yao. Dapat mong bayaran. Dalhin mo siya. Hiksunyan. Gusto mo lang maghiganti para kay Songyao, hindi ba? HMP. Akala mo ba ikaw ang nagpahirap kay Songyao? Ako ba? Hindi, ikaw mismo. Ikaw ang nagkamali. Ikaw ang hindi nagtiwala kay Songyao. Kayo ang nagparusa kay Songyao. Hiksunyan, tanga ka talaga. Kahit ang taong nagligtas sa buhay mo, nagkamali ka pa rin. Dinala mo si Songyao sa pamilya Lu. Pinahirapan siya, okay lang. Pinasok mo pa siya sa mental hospital. Ginawa mo siyang halos hindi na tao. Hindi ka o akalain. Ni hindi ka man lang nagtiwala sa kanya. Tumahimik ka. Bakit ako tatahimik? Hiksunyan, Dahil sa'yo lahat ito. gumising ka. Ikaw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ikaw ang zalaran. Ano, kinalaman ka o? Ikaw ang nagpahirap kay Songyao. Dalhin mo siya. Bitawan mo ako. Ayoko. Tulong. Bitawan mo ako. Huwag kang alis. Tingnan Montag. Dati siya ang nang-api sa iyo. Ngayon, siya naman ang nasa sitwasyon mo. Pakyos up. Huvak. Tulong. Huvak. Gagamutin ka namin. Yao Yao. Huwag. Nandito ako. Ano nangyari, S.A. Mises? Huwag kang lalapit. Huwag malungkot, gaganda rin ang lahat. Mengru. Masakit PABA? Mengru. Hindi ba siya patay na ilang taon na? Yao Yao, mabait na Yao Yao. Makinig ka sa akin. Aru. Ano ang nangyari kay Aru? Ziao, Zia. Ang aru ko. Yao Yao. Xunyan. Parang nagkamali tayon gayon. Nasaktan ulit si Yaya. Alam ko na, hanapin muna natin si Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao, nesen ka? Yao Yao. Nandiyan sa Yao Yao. Yao Yao. Xunyan. Hindi natin dapat dinala si Yao Yao dito. Zino kayo? Ano ang gagawin ninyo? Dahil sinaktan mo ang pinakamamahal ni MRH. Ang tagal na nilang wala si Yao Yao at Chunyan. Bakit hindi pa sila umuwi? Tatay. Parang may problema kay Yao Yao. Ano sa palagay mo? Baka may sakit siya. Ano kaya? Bakit parang estranghero siya sa atin? Tama. Siguro si Luchi ang may kasalanan. May tinatago siya sa atin. Pagbalik niya, tanungin natin siya. Yao Yao. Anong nangyari kay Yao Yao? Nanay, okay lang si Yaya. Pagod lang siya, kaya sinamahan siya ni Chunyan. Pawiin sa kanyang kwarto para magpahinga. Luchi, may tinatago ka ba sa amin? Ano talaga ang nangyari kay Yao Yao? Bakit ganito? Bakit nagkaganito si Yaya? Kasalanan mo ito kung hindi mo pinapasok. Ang masamang si Lu Jiajia. Hindi sana nagkaganito si Yao Yao. Hindi ka rin naman naniniwala kay Yaya. At tinulungan mo pa si Lu Jiajia, nasaktan siya. Huwag na kayong mag-away, hindi ito ang panahon. Pasisihin kung sino ang may kasalanan. Naku, ang kahabag-habag ni Yao Yao. Maami tayong utang sa kanya. Xunyan, ano ang plano Montag ngayon? Ipagpapatuloy ba natin ang paggamot ni Yao Yao? O hayaan na lang natin siyang umalis? Hindi ko siya hahayaang umalis. Sasamahan ko siya. Ayokong mawala siya muli. Nasaan si Yaya? Nasa taas.
Yaw yaw, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Mga sunflower. Masaya ka ba nitong mga nakaraang araw, yaw yaw? Esan. Sino ka? Bakit parang may pamilyar na pakiramdam sa iyo? Zia. Bakit hindi niya kilala si Fang Hao? Magkaibigan tayo. Esan. Magkaibigan. Ay. Fang Hao, ano ang nangyari kanina? Bakit hindi ka na niya malala? Ang sakit niya. Ganon ba talaga kalala? Hindi lang ako ang hindi niya malala. Pat kayo at pati ang sarili niya. Kahit ang natitirang buhay ni Mengru. Kaunti na lang. Paano nangyari ito? Yaw yaw. Pasensya na, anak. Hishuan yan. Malapit na ang oras na napagkasunduan mo kay Futsubay. Kung hindi ka pa rin pipiliin ni Yaw Yaw. Dadalhin Zia ni Fugsubay. Saan dadalhin si Yaw Yaw? Siyempre, dadalhin si Yaw Yaw sa lugar na palagi niyang pinapangarap, Changcheng. Zi Fugsubay. Ay maninirahan kasama si Yaw Yaw sa Changcheng. Dadalhin siya sa bundok, sa dagat, at magtatanim ng sunflower sa bakuran. Magiging masaya ang buhay ni Yaw Yaw. Hindi pwede. Hindi pwedeng umalis si Yaw Yaw. Hitsunyan, wala namang saysay ang pilit mo. Hindi mo ba nakikita? Mas masaya si Yaw Yaw kapag kasama si Lao Fu. Kung talagang mahal mo siya, dapat ibalik mo siya kay Lao Fu. Hindi. Hindi pwede. Si Yaw Yaw ay anak namin. Mahirap kaming nagkita-kita bilang pamilya. Hindi pwedeng umalis si Yaw Yaw. Kapag may mga pagkakamali at panghihinayang na nangyari, wala nang paraan para ituwid. Tayo. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng umalis si Yaw Yaw. Hindi mangyayari iyon. Hindi ko hayaang umalis si Songyaw sa tabi ko. Tama. Si Yaw Yaw ay anak ko, si Luguanhai. Paano siya makakasama ng isang estranghero? Pero hindi natin kayang kontrahin si Futsovbay. At sa tingin ko, ibang trato niya kay Yaw Yaw. Talagang espesyal. Kahit ano pa ang mangyari, si Yaw Yaw ay anak natin. Hindi niya pwedeng kunin si Yaw Yaw. Kahit gaano kalakas ang impluensya ni Futsubay, hindi niya pwedeng agawin ang anak natin. Tsunyan, bakit ka naghanap sa akin sa ganitong oras? Hiksunyan, ano NG ginagawa Montag? Ito ang Bonghi Corporation. Desidido na ako. Kahit mawala ang buong He Corporation. Ipaglalaban ko si Yaw Yaw. Alam mo naman ang kapangyarihan ni Futsovbay. Wala na akong magagawa, Luchi. Bukas, kukunin na ni Fugsubay si Yaw Yaw. Hindi ko hahayaang umalis si Yaw Yaw. Hindi ko kayang mawala si Yaw Yaw. Siege. Naiintindihan ka o? Ay siya pang. 15 by NG fa ist Sodium. Ano naman? Walang makakakuha sa kapatid ko. Yaw Yaw. Bakit ka pagising sa ganitong oras? Gutom ako. Hindi ako makatulog. Yaw Yaw. Hintayin mo ako, gagawan kita ng midnight snack. Yaw Yaw. Malamig sa gabi, magdamit ka ng makapal. Salamat kuya. Yaw Yaw. Ngayon, talagang ipaglalaban kita. Kahit ano ang mangyari, hindi ko hahayaang kunin niya si Yaw Yaw. Ginonghe. Tapos na ang 7 araw, ayon sa usapan. Ngayon ka o kukunin si Yaya Pauvi. Foxbay. Bakit ka sigurado? Nasa huli, sasama sa'yo si Yaw Yaw. Kahit papaano, sa tabi ko, malaya siyang tumawa. Malaya siyang gawin ang gusto niya. Masaya Zia. Gagawin ko siyang pinakamasayang batang babae sa buong mundo. Ang mga sinasabi mo, kaya ko rin gawin. Pero nagawa Montag ba? Hetsunyan, sinabi ko na sa iyo. May mga sugat at pagkakamali na hindi na may babalik. At mas gusto ni Yaw Yaw si Futsubay. Bakit mo pinipilit na manatili siya sa tabi mo? Hayaan mo lang si Yaw Yaw na masaya. Sa nalalabing mga araw niya, hindi ba? Pero, si Yaw Yaw ay anak natin. Tita. Nung kailangan ka niya, wala ka. Xbay.
Sbay, miss na miss kita. Miss mo ba ako? Syempre, sobra. Sa harap ni Foxbay. Ang saya-saya niyang tumawa. Yao, kung sumama ka sa kanya, magiging masaya ka ba talaga? Nakikita mo ba? Sa harap mo at sa harap niya. Iba talaga ang itsura ni Yao Yao. Papaalagaan ni Futsubay ang kaligayahan niya. Gagawin niyang masaya si Yao Yao. Sa harap ko. Parang takot siya sa akin. Kaya, malinaw ang resulta. Kahit pagkatapos ng 7 araw, hindi ka na niya pipiliin. Hindi na mababawi ang mga sugat. Kahit anong gawin mo, hindi na may babalik ang lahat. Yao. Uwi na tayo. Hindi kayo pwedeng umalis. Si Yao Yao ay anak ko, ang aking anak. Hindi siya pwedeng sumama sa iyo. Yao. Anak. Halika kay mama. Yaya, huwag kang alis. Si Papa at Mama. Miss na miss ka na. Manatili ka na lang, samahan mo kami, pwede ba? Yao, halika. Yao. Manatili ka na, pwede ba? Huwag kang matakot. Kahit manatili ka o sumama sa akin, ay respeto ko ang desisyon mo. Gusto kong sumama sa iyo. Hindi ko sila kilala. Gusto kong hanapin si Mengru. Sbay, dalhin mo ako kay Mengru, pwede ba? Yao. Paano mo ako hindi makikilala? Tara na. Sinabi ko na sa inyo. Ganito ang Alzheimer's, ngayon siya. Naalala pa niya sina Futsubay at Mengru. Pagkatapos ng ilang panahon, lahat ay magiging estranghero. At ang sakit na ito, hindi kailanman gagaling. Hindi kailanman. Pero mas mabuti na rin na makalimutan. Kahit papaano, hindi na niya maalala ang mga masasakit na nakaraan. Sa hinaharap, puro estranghero at masaya na lang. Ginoong He, pinili ako ni Yao. Tanggapin mo ang pagkatalo. Tara na. Sandali. Nakikiusap ako. Huwag mong dalhin si Yao. Narito ang kanyang mga magulang at asawa, mahal na mahal namin siya. Alam ko, hindi na niya kami naaalala ngayon. Pero naaalala pa rin namin siya at minamahal pa rin namin siya. Gusto naming samahan siya sa mga susunod na araw. Para dito, ako si Heksunyan, handang ibigay ang lahat kapalit. Basta huwag mo lang dalhin si Yao. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko. Yao, noong nagkasakit ka, parang buong mundo ay biglang umibig sa'yo. Kung gusto mo, pwede mong lagdaan ang kontrata ngayon. Yao. Nakikiusap ako. Huwag kang maging malupit. Sbay, tara na, pwede ba? Ayokong manatili dito. Ayokong makita sila. Ang laki ng pinsalang ginawa ninyo kung mananatili siya sa inyo. Dagdag pa ito sa kanyang paghihirap, sumama na lang siya kay Futsubay. Baka mas matagal pa siyang mabuhay. Yao. Tara na. Dadalhin kita sa Manor, titingin tayo ng mga sunflower. Xunyan. Ito ay galing kay Qin Fanghao. Video ni Yaya. Yao, tingnan mo. Ang iyong Junming ay nanalo ng premyo. Sino si Yao? Ganito ang Alzheimer's ngayon.
Naalala pa niya sina Futsubay at Mengru. Pagkatapos ng ilang panahon, lahat ay magiging estranghero. At ang sakit na ito, hindi kailanman magagamot. Songyao. Ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang aking minamahal. Mayroon siyang pinakamatalik na kaibigan na si Mengru. Mahilig siya sa puting bestida, sa pagpipinta, at sa sikat ng araw. Siya ang taong pinakamamahal ko. At ang taong pinakamamahal ako. Yao, anong ginagawa mo dito? Gusto kong magtanim ng mirasol. Tutulungan kita. Sino ka? Ako ang iyong asawa. Ang prinsip mong tagapag-alaga. Tandaan mo, Tak. Ginoong Fu, dumating na ang pamilya Lu. Ginoong Fu, salamat sa pagpayag. Na makita namin si Yao Yao. Ay, kaunti na lang ang oras niya. Mengru, miss na miss kita. Paano ninyo inalagaan si Yao Yao? Paano ninyo siya pinatulog sa labas? Yao Yao, malamig sa labas, matulog na tayo sa loob. Sie Yaya. Pumunta na kay Mengru. Yao Yao.